Sikretong tinatago ni Saldico at ni Martin Romualdez inilabas na ni Vice President Sara Duterte. Hindi to fake news at hindi rin to clickbait dahil may video po akong ipapakita sa inyo. Masabihin nyo si Jay Guevara puro clickbait. Jay Guevara puro pa excitement. Wala naman nilalabas. No, eto may lalabas tayo, bali 2 video to mapatungkol din sa Romualdez. Eto may isa pa, no, at binalita to ha. Ewan ko lang kung nabura na ba. Baka ewan ko ha, parang binura na ata. At marami tayong mga pag-uusapan ngayon mga banateros, mga kabiyaya. So kamusta kayo dyan? At sobrang maulan ho ngayon dito sa bandang Taguig at baha na nga doon sa labasan. Hindi ko alam kung makakapasok pa ako sa Isiminay o magsusum na lang ako. So ito nga pag-usapan ho natin ba itong buti na lang talaga inilabas na ni Vice President Sara Duterte itong issue na to. Dito talaga tayo maliliwanagan kung sino talaga ang mga kupal ang mga kupal garapal sa ating gobyerno. So dito natin yung matutunghayan lahat. So wala nga pala ako na-download ng mga picture. Oo, hindi ako nakapag-download ng mga picture. Yung punggol. Wala tuloy ako may papakita sa inyo. Ay meron ata. Wait lang ha. Check ko ha. Check natin maigi ha. Tingnan natin kung meron ba. Oh, nakakasawa na rin yung pagmumukha ni Tori. Oo, kaya para ngayon kung asan na yung hindi yan, ba't yan ang pinipindot mo? Cancel natin yan. Wala, hindi yata ako nakapag-download. Oo, wala nga, hindi hayaan na lang natin. No? Pero ngayon nga, eto nga, malulupit itong mga papanorin natin. At eto nga, naguhurumentado na naman ang mga baby crocodile ni Romualdez. Kahapon nga kahapon ay sobra yung last hearing. Oo, na high blood na naman si Abante. Oo, high blood na naman si Abante. Walang bumuto kasi sa kanya. Kaya high blood na naman. Mati yung mga grabe, last term nyo na. Tapos patapos na yung termino nyo. High blood ka pa rin. Hindi kasi pag mga ganyan na, alam mo, Mr. Abante, pag mga ganyan na medyo high blood ka, dapat tigil-tigilan mo na yung ganyan trabaho. Oo, kasi nakakasira ng ng immune system. Nakakasira yan ng kalusugan yan ha. Alam ko naman medyo may edad na to si Mr. Abante kaya medyo iwas ka na ma-high blood. Tsaka doon sa tanungan nyo, wala naman dapat kasing ika-high blood doon. Pero bakit na-high blood ka yung dipunggol ka? Yan tuloy, nabara ka tuloy ni Kaado. Pro-China ka ba? Hindi, pro-China ka eh. Di alam niyo yung mga ganon na sistema, nakakatanga eh. No? Nagtanong sila, pro-China ka ba? Sabi nung, hindi. Tapos ipagpipilitan pa ng, di, pro-China ka. Muntangang tanungan eh, no? Naturingan may mga pinag-aralan, naturingan na isang pastor, pero yung tanga tuloy. Yung tanong, pang tanga. Hindi, nakakabwisit lang kasi kahapon habang pinapanood ko yung hearing na yun, sabi ko walang niya talaga itong mga to. Sobrang talagang bumawi sila. Ilan yung talo doon? Si Paduano, si Mr. Google, si Dan Fernandez, si Atras Abante na ulyanin na rin, si Abante. So sila yung mga natalo at yung iba pa doon. So kahapon sila rin yung bida. Talagang nagsusuper science sa galit ang mga putang ina. Akala mo naman may mga tira. Ay lako po. So kahapon nga barado sila at talagang pinagtatawanan lang sila ng mga vlogger. Hindi alam niyo yung mga vlogger ng DDS at yung iba nga doon ay Minatics. yung mga vlogger na yan, hindi nyo kayang paikot-ikutin yan sa nyo. Mas matalino pa sa inyo yan. Mas di hamak na maabilidad sa inyo yan ha. Kaya wag kayong mag-inaso. Oo, kala mo itong si Abante ito, napakatalino mo, naging congressman ka na, tingin mo, akala mo, alam mo na lahat. Oy, hindi ka si Einstein. Magkaedad lang kayo ni Einstein pero hindi ikaw yun. Akala mo naman perfecto ang ina. Hindi, nakakabwisit kasi, feeling matalino.
Di ba? Alam mo yung pinagdidiin, hindi, pro-China ka, hindi. Tapos sasabihin niyo, huwag kang magmataas ng boses dito. Eh, anak ng teteng, kung ako nga kausap niyo dun, malaki boses ko, baka sabihin niyo, galit na naman ako. Pag ikaw nga nagmamataas ng boses ka, hindi ka pinapakailaman. Tapos nung napapansin mo na natatalo ka ni Kaado, galit na galit ka. Yung iba na doon na tawag dito na hearing, hindi ko na napanood, pero yung kay Kaado, tawa ko ng tawa doon kasi supalpal talaga sila. No, lalo na yung tinanong ni, sino ba nagtanong nun? Si Ace ba? Sabi ni Ace, Kaado, ikaw po ba ay attorney? Sabi niya, hindi po ako attorney pero marunong po akong magbasa. So, alam naman na natin kung sino po yung pinaparinggan ni Kaado daw na marunong magbasa. Totoo naman kahit din naman ako, hindi ako attorney pero marunong akong magbasa. At marunong akong alamin kung ano yung tama at mali. Alam nyo, tsaka. So dito tayo, no, kasi konektado naman dito. So dito tayo sa isang Oy! 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 Hindi yan. Dito muna tayo. Eto, no, yung alam nyo ito, dito sangayon ako dito. Sangayon ako dito sa mga nangyayaring to. Kasi ito, si Michael B nga ay parang nasangkot sa isang fake or AI, no? So dito, ito dapat ang pinag-uusapan ng Congress. Panoorin niyo. Mga kapuso, maging mapanuri at mag-ingat sa mga video ng mga personalidad o artista na nag-iendorso ng mga produkto online dahil baka peke yan at ginamitan ng deepfake. Alamin ang payo ng isang eksperto kung paano hindi maloko ng mga content na yan sa aking report. Okay, paano? Tested and proven ko na to. Ang video ito peke at gawa lang ng Artificial Intelligence o AI sa pamamagitan ng deepfake. Babala mismo ni Kapuso comedy genius Michael V, hindi niya iniendorso ang produktong binabanggit sa advertisement. Siyempre na-alarm ka agad ako. Tsaka alam ko kasi maraming mga netizens, maraming mga mahilig sa social media na baka maapektuhan in a negative way, baka maniwala. Kaya agad gumawa ng vlog ang comedy genius para pasinungalingan ang kumakalat na video. Inireport na rin daw niya ang nag-post at blinak ito sa kanyang mga social media pages. Titignan natin kung ano ang gagawin niya kasi pagka persistent siya, pagka gumawa pa siya ng action at inulit niya, mukhang gagawa na namin ng legal action. Alam nyo, ito dapat yung number one na sinusolusyonan. Kung talagang gusto nila na burahin ng fake news sa bansang Pilipinas, yan, shoutout sa inyo dyan mga kong-fakers. Kong-fakers Yan, ito dapat yung solusyonan nyo, yung fake news, yung mga deep fake. Hindi yung mga vlogger, nakmanteteng kayo. Oo, ang hirap siya. Ito dapat solusyonan nyo kung paano mawala to kasi maraming purpose na pwedeng mapagkunan or maanuhan nitong mga ganito, yung AI. Pwedeng makahikayat na magsyabuan. Makahikayat na magsugal, makahikayat na bumili ng mga product na yun. Paano kung yung product na yun makakasama sa kalusugan? So, yung mga balita na yung mga katulad niyan, si Jinggoy, 'di ba? May mga ganun na parang lumalabas na totoo na pumapabor sa impeachment. May mga ganun, 'di ba? So, yan dapat ang unang sinusolusyonan. Kung talagang gusto nyo na mawala ang fake news. Kaso, ang pinagtataka ko lang, ayaw ng Congress ng fake news pero kadalasan sila ang nagpe-fake news. Yun ang pinagtataka ko. So dito, sangkot pa nga dito si Michael B at talagang so patuloy pa natin. Fake, pinag-aaralan ng AI ang itsura at tono ng pagsasalita ng isang tao para magaya ito ng tila totoo. Ayon sa isang technologist, mas nagiging mahirap na nga daw malaman ang deepfake sa totoong video. Kaya ang mga social media users dapat laging tamang duda. Pinakamainam pa rin daw na pag-aralan ang mensahe ng video. Tugma ba ito sa personalidad ng nagsasalita? At kung personalidad ang nasa video, makikita ba sa ibang platforms tulad ng telebisyon at radyo ang kaparehong endorsement? Pag nanonood ka lang, nagbabrowse ka, tapos tinitingnan mo,
kung hindi mo naman ine-expect na deepfake siya, hindi mo agad susuriin yung isang video. Kaya mahirap malaman kung siya ba talaga ay deepfake video or hindi. Ang mahirap dito, baka kaya hindi rin to pinapansin ng gobyerno. Baka napapakinabangan nila. Ay, sorry. Ba't ko nasabi? Dapat di ko nasabi yun. Hindi kasi diba, katulad na lang yan, yung about sa KOJC na sinabi ni Marcos Jr. na walang mga barel ang mga pulis na pumasok doon, samantalang inamin naman ni Diwata Torre na may baril talaga sila, at kitang-kita naman sa mga live namin, diba? Sa mga live video ng KOJC member at ng Banateros Brothers. So doon kasi palaging kasing may parang ginagawa nila ng issue yung hindi daw si Marcos daw yun, AI lang daw yun. No, yun yung doon, yun yung pangit doon na talagang baka kaya hindi ito pinapansin ng gobyerno kasi napapakinabangan nila. Oh, ito dapat ang unang asikasuhin nila. Oh, tuloy. Ngayon kung tingnan mo ay parang may kakaiba. Fake din ang mga videong ito na ginamit sina 24 Oras anchors Mel Tiangco at Vicky Morales para magbukhang nag-iendorso ng mga investment, kasama ang ilang malalaking pangalan sa pagnenegosyo. Ang kapuso anchor at reporter na si Maris Umali ginawan din ng deepfake at pinagmukhang may ibinabalita tungkol sa isang produkto. Ang doktor na ginamit sa deepfake video nagsampa na ng reklamo sa NBI laban sa mga nagpapakalat nito sa social media. Yung mga pasyente ko mismo naapektuhan din dahil ang feeling nila yung credibility ko puros nagbebenta lang ako ng kung ano-ano. So naapektuhan yung reputation ko as a doctor. Natatakot ako na baka pag may nangyari sa kanila, akong mabuntungan nila. Ang Department of Information and Technology may ginagawa na raw para labanan ng pagkalat ng deepfake. Dahil sa mga peking endorsement, marami na raw kasing nagrereklamo sa kanila na napaniwala at naloko ng mga peking endorsement. Yan dapat ang sinusolusyonan ng Congress. Hindi yung mga vlogger. Hindi naman sa pagmamalinis, no? Pagmamalinis. Puta na bulol. Hindi naman din lahat ng vlogger nagsasabi rin ng totoo. Alam nyo kung nasan talaga, ito totoo po, real talk tayo, kung saan talaga yung mga fake news na vlogger, lalong-lalo na sa politics world, nasa hanay ng gobyerno. Yung mga kumakampi sa gobyerno, hindi ko na sila isa-isahin kasi una-una sayang sa airtime. Baka sumikat pa yun. Ay! Marami dyan. Kita mo, yung katulad na lang yan, yung ginawa nilang issue kay Vice President Sara Duterte na jowa daw ni Vice President Sara Duterte si Jan Amores. Diba? Fake news yun. Marami pa. Si Kitty Duterte at Bongo, diba? Ginagawa nila ng ganyan-ganyan yung mga Duterte. So, kung talagang may maituturing dito ng mga fake news, walang iba kundi yung mga tanso or pulangaw vlogger. Yung mga dugyot vlogger o tanso, kung tawagin, tanso vlogger. Yung sagwa ng pangalan nyo dong. Tanso na, dugyot pa. Yun dapat, ng pinakaso ang nangyayari kasi dito. Tangina, obvious na obvious. Binibigyan pa nila ng pagkakataon yung mga tanso vlogger na makapagsalita sa Congress. At kunwari, tawag dito, talagang, alam niyo yun, talagang pinapakita nila na sila ay tutol din sa fake news. Putay na, nasa hanay niyo yung mga fake news. Tapos kayo tutol, tira, ulo ba kayo? Asan na yung kay BP Sara na may kabit? Putay na, puwet lang ng asawa ni... Wet lang ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang pagmumukha ni Jan Amores. Loko ka. Loko kayo. Tas gagawan nyo ng issue. Yan ewan ko kasi dito may video naman dito na kung saan ay pinag-usapan din or na nabanggit din ito ng Congress. So dito wala tayong panoorin ho natin dito kung ano yung mga sinabi nila. Pasok! Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa fake news at disinformation sa social media,
Oh. Inilatag ng pamahalaan ay ilang hakbang pangontra sa fake news. Kabilang ang plano magkaroon ng fact-checkers ang gobyerno. Nagtanong naman ang isang mambabatas kung posibleng magkaroon ng censorship bago makapag-post online. Nagbabala laban dyan ang isa pang mambabatas. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Johnny Pimentel, Chairman. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Tri-Committee, ang tanong ng mga mambabatas, ano na ang ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang fake news, disinformation at disinformation online? Meron na po kaming ginagawa na AI-powered system para makadetect ng fake news at Putang inang yan. Nagmumula nga ang fake news sa AI, tapos AI din gagamitin nyo laban sa fake news. Putang inang yan. Hayop na mindset to. Sorry kasi isipin nyo sa AI nga nagsisimula ang fake news. Tapos AI din gagamitin nyo laban sa fake news. Ang maganda kasi i-ban nyo yung apps ng AI dito sa Pilipinas. O baka ayaw nyong gawin yun dahil napapakinabangan nyo, ganun ba? online scams. Pwede naming i-endorse ngayon sa Meta at sa mga other platforms na gamitin nila para mag-detect ng fake news. Sa amin, ang fake news ay equivalent po yan sa panlilinglang, equivalent po yan sa krimen. Para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon online. Ayan parang si ate, parang AI din. Joke lang. Ganda kasi nung position mo dyan, kala ko AI ka eh. Pinaplano ng pamahalaan na magkaroon ng fact-checkers. We're coming up with an operational framework within the government. Ito po yung pagsasama ng DICT, PCO, PNP at saka DOJ. Tanginan nyo, dami nyong alam. Asan na yung bigas? Fact-checkers, pustahan tayo, milyon, bilyon na naman pondo nito. Magkakaroon ng sariling fact-checkers ang gobyerno, pero yung issue, yung fake news nagmumula mismo sa mga vlogger nila. Anak ng timang... Hindi, totoo naman ewan ko lang kasi syempre obvious naman na talagang kinakampihan nila yung mga vlogger na pulangaw. Kasi nga, sumusuporta ka nga naman. So, hindi naman nila nakikita yung mga fake news na yon. So, ito, isa na naman tong palabas para na naman mapatungkol dito sa fake news. Baka sabihin nyo, AI din ako. Oo, hindi ako AI. Gwapo lang talaga ako. Ay, sorry. Hello? So, dito, anak ng teteng, ewan ko, pero ako, tutol ako, AI. AI yung gagamitin mo sa laban sa AI. Tapos magkakaroon ng fact-checkers ang sariling gobyerno. Ang tanong, yung fact-checkers na yon neutral ba? Yun yung pinakatanong doon. Yun ba? Yan ba? Neutral? Pangkalahatan ba yan? Kasi baka mamaya nakadepende na naman yan sa mga DDS vlogger. Putay na tapon nyo yan. Mahirap yung ganyan. Katulad na lang itong Congress na to. Itong Quadcom. Nakadepende lang sila sa mga Duterte vloggers. Pero yung mga Marcos or Romualdez na mga vloggers, na mga dilawang tae, yung mga pulangaw, hindi nila pinapatawag sa Congress, hindi nga nila sinisilip yung mga vlog nun. 'Di ba? Nakesyo may kabit, may ganito ganyan, may ganito yung yung autopsy daw doon sa Amerika, nasa kanya na. Putala, silo ka. Wala kang pera kaya ka nag-vlog, hayop ka. Tapos yung autopsy nasa iyo, yun di punggol. Aslo ba? So ganyan ang nangyayari. Baka ganito din ang mangyari. Na itong Quadcom ay nasa one side lang ng mga Marcos, hindi sila neutral, no? Talagang ang pinupuntirya lang nila at ang pinag-iinita lang nila yung mga Duterte vloggers. Baka ganyan din yung fact-checker nyo. Malamang sa malamang, Jay Guevara, ano pa ba aasahan mo? Tanga ka ba? Ay, sorry naman. Sorry. Hindi sa bagay, may punto. Talagang yun na talaga asahan natin. Ano pa ba? Parang pagtulungan po kasi kailangan may enforcement, kailangan yung pag-flag down, kailangan yung coordination with the platforms. Pero tila mas higit pa riyan ang hinahanap ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Ano yun? Would it be possible that there
could be some system of prior censorship before a content is posted online, as long as it will not violate any law. No, kung ganon, maybe we can closely coordinate with the social media platforms and ask them to do the same. The answer po is yes. In our conversation yesterday, malinaw yung kwento sa amin ni Google on how YouTube checks yung mga text. Pagka may mga salita doon na talagang bawal, ginagamit po nila yan for illegal gambling and pornography. Mababasa po yun. Tapos tinatanggal na nila lahat. Yan, narinig nyo doon na illegal gambling. Isa pa yan. Isa pa yan sa dapat tutukan ng gobyerno, yung mga sugal na yan. So may mga sugal na hindi illegal. Pero lahat ng sugal, mali yan. Kasi katulad na lang yan, yung mga sabong-sabong, yung nagbabayad sa gobyerno. Hindi ko alam, yung mga nagbabayad na may mga sugal na katulad ng yung Pigo. Diba? Tinanggal yung Pogo, pinag-initan yung Pogo, pinalitan ng Pigo. Philippine National Sweepstake, hindi. Iba yan. So yun nga, yung mga sugal, lahat yan mali yan at nakakasama yan para sa atin. Alam nyo ako nga sa totosin ko ako'y gahaman lang sa pera. Kung ako ay mukhang pera lang talaga. Pero mo, ini-invite ako ng 2 or 3 ata na isang site na i-promote ko lang sa vlog ko yung kanilang sugal at meron akong tumataginting na 30,000 sa kada buwan. Diyan sa dito sa YouTube tsaka sa Facebook kung mag-upload ako. Wala naman akong page sa pero susunod gagawa tayong page sa Facebook tsaka sa TikTok. So yun nga maraming nag-aalok ng ganyan. Gusto kong kung gahaman nga ako sa pera, ginawa ko na yan. Kaso hindi ko kasi malunok. Kaya nga kami nandito para ayusin ng Pilipinas, tapos kami din ang magsusulong ng mga sugal-sugal na yan. Wag na lang ako mag-vlog. So yan dapat ang isa sa mga inaatupag ng Quadcom, hindi yung puro vlogger na lang. Tanganan, lipa na yung mga vlogger na nagpo-promote ng mga sugal. Diba? Yung ibang vlogger na mas kesyo nanalo daw siya ng 250k, 200 million daw. Pero yun mas mayaman pa sa inyo yung mga vlogger, Congress. Diba? So yun dapat yun inaatupag nyo rin yun, inaasikaso nyo yun. Hindi yung eto na lang kapag ang AI at ang sugal mawala sa Pilipinas, malaking ginhawa ho yun. Malaking tulong po yun sa bansa natin. Pero etong mga vlogger ng Duterte vlogger, kapag ito ay napakulong nyo lahat, anong impact sa Pilipinas? Wala. Unang-una mawawalan ng totoong tigapaghatid ng balita ang mga Pilipino. Yung ibang mainstream media ngayon na may mga tapal ng milyones sa mga pagmumukha nila. Depende, labas po dyan ng SMNI. Buti na lang talaga merong SMNI na kahit walang prangkisa, na tinanggalan ng prangkisa ni Marcos Jr. ay patuloy pa rin sa paghahatid ng totoong balita. At syempre, ang Banateros Brothers dito sa mga channel namin, at yan, nadagdagan na rin kami. Meron ng Birada Aguila, at yung iba pang mga vloggers na mga sumusuporta sa mga Duterte. So marami na. So kaya niyang mga yan ay yung gustong gipitin ng gobyerno. Samantalang yung totoong issue, yung totoong problema, ayaw nilang pansinin. Katulad ng sugal at yung AI na yan. Ewan ko lang kung napapakinabangan din kasi. So malinaw po, TikTok meron din pong ganon. Si Meta po meron din pong mekanismo. Siguro ang tanong dyan is, meron silang tool. Masusi ba yung pag-a-apply nila ng tool? If they cannot have self-regulation, it must be this government, this administration, tayo mag-regulate sa kanila. And that is why, Mr. Chair, I think we should really study I don't know if it is possible, that we should require this Meta to get a franchise from Congress for them to operate here. Wala ang Meta sa pagdinig, pero nang humarap noong huli. Butang na tinuruan pa yung Meta. Lalala ko dito si Franz Castro, ayun.
pagdinig, sinabi nitong neutral platform sila at ang user ang responsable sa mga pinopost niya. Yun nga, yun ang mali nyo, Meta. Neutral kayo. Kung naging one-sided lang kayo at nakadepende kayo sa mga Marcos, goods kayo sa kanila. Yun dapat. Ganun dapat ang ginawa nyo, Meta. Dapat one-sided lang kayo. Hindi kayo neutral. Ayaw ng Quadcom, ayaw ng Administrasyong Marcos na kayo ay neutral. Kailangan one-sided lang kayo at kailangan nakadepende lamang kayo. Nakadepende doon sa hanay ng mga Marcos. Dapat ganun. Kaya pala nagagalit sa inyo eh. Sagot naman ng Google Philippines. For things that are within the control of the platform, we would take accountability for that. For things that are within the control of other entities, such as, for example, the users, then the appropriate responsibility and accountability mechanisms as provided by law would be applicable. Nako, ito medyo nakakatakot din sa pagpatawag sa Google Philippines. Sana naman wag matuloy yung nasa utak ko. No? Sana wag matuloy nasa utak ko. Soon, sasabihin ko yan kapag nangyari na. Tandaan nyo tong video ko na to kinakabahan ako sa pagpapatawag sa Google Philippines. Kapag nangyari yung nasa isip ko, tsaka ako sasabihin. Pero si Bataan Representative Geraldine Roman nagbabala tungkol sa ganitong mga hakbangin. The establishment of a government watchdog agency over content creation reeks of censorship, and such a law may be questioned before the Supreme Court. Geraldine? Wait lang. Ba't naging Geraldine pangalan niya? Of censorship, and such a Geraldine. Geraldine. Ang alam ko kasi Gerald lang yan. Hindi, sorry, hindi ako nang nire-respeto ko lahat ng LGBTQ+ sa Pilipinas. Pero kasi dito, bakit dapat totoong pangalan mo, hindi ko alam kung totoong pangalan niya. Nakakapagtaka lang kasi lalaki siya, hindi naman siya babae. Geraldine pang pang lalaki yan pang babae yan, hindi yan pang lalaki. Law may be questioned before the Supreme Court and by default be deemed as unconstitutional because we are dealing with a basic. Pero yung ginagawa nyo, hindi nyo alam kung unconstitutional na. Galing. Which is the freedom of speech. Wow! Terminate na ng Tri-Committee ang pagdinig nito ukol sa umano'y fake news at disinformation sa social media. Kasabay nito, lifted na rin ang contempt order laban sa ilang vlogger, gaya ni Sas Sasot, Lorraine Badoy, at Mark Anthony Lopez. Ito ang unang balita. Yan sila Sas pala. Doc Lorraine Badoy tsaka si Mark Lopez talagang pinag-iinitan nila. Di alam nyo, mapatungkol kasi kay Doc Lorraine, kay Eric, talagang supalpal kasi talaga sila dun sa dalawang yan. Lalo na kay Sas. Diba? Talagang grabe si Sas, kaya talagang pinanggigilan siya. So totosin kung pinayagan lang sa sumyon, barado silang lahat yan. Sa totoo lang, iba ang talino ni Sas, wala dyan sa mga, yung 1, 2, 3, 4, yung ulupong na yan. Wala yan sa mga ulupong na yan, hindi yan kakayanin nila. Samantalang mamaya na. The new chief dito tayo ito na yung sinasabi kong video, hindi pala, wait lang tingnan ko. Hindi yan. Ito, panoorin natin to. The new chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation. Finally, lumabas na ang katotohanan. Si Torre na ang bagong PNP chief. According to A.S. Bersamin, accomplishment ang dahilan kung bakit nilagay ni Marcos. Ano ba ang accomplishment ni Torre? Ang iba ginipit ang mga ano ba ang accomplishment ni Torre? At ang lahat ng taga-suporta ni Pangulong Duterte tulad ni Pastor Kibuloy. Si Torre may dahilan kung bakit napunta si Pangulong Duterte sa dahig. Si Torre rin ang dahilan kung bakit nakulong si Pastor Kibuloy. Kaya nga mga kababayan, isa lang ibig sabihin nito. Kung nirewardan ni Marcos si Torre because of his accomplishment, therefore, natuwa si Marcos sa ginawa ni Torre. Ano ba yun? Kung hindi ginipit ang mga Duterte at ang mga tapat niyang tagasunod. Si Marcos ang talagang dahilan sa lahat ng panggigipit sa mga Yun naman talaga, alam nyo, totoo yan wala nang ibang sisisihin dyan, alam nyo.
Tama yung sinabi ni Banat Bay doon, kahit ang lapad ng ilong niya doon sa screen. Talagang walang ibang sisiin dito, si Marcos lang. Kasi isipin nyo, tanggi ng tanggi si Marcos Jr. mapatungkol sa pagdakip kay Pangulong Duterte. Tanggi ng tanggi si Marcos Jr. sa ginawa ni Torre doon sa kay OJC Siege. Tanggi siya ng tanggi kasi wala nga daw nasaktan, walang mga baril daw. Pero at palagi niya rin pinapamukha na nasasaktan siya sa nangyari. Hindi niya daw gito. Basta marami siyang kuskus balungos. Marami siyang dahilan. So, eto obvious po na talagang etong si Torre ay si Marcos Jr. ay talagang talagang ikinatuwa niya yung mga nangyari kay Pastor at kay Pangulong Duterte. Kaya etong si Torre ay binigyan niya ng parangal. Sa madaling salita, lahat ng ginawa ni Torre, masaya si Marcos Jr. doon. Yan kitang-kita niya. Samantalang eto na yung video na sinasabi ko sa inyo na Saldico at Romualdez sa mga sikretong itinatago nila, inilabas na ni Vice President Sara Duterte. Ito po, panoorin po natin. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments. So, kung maalala nyo, yan po yung yan po yung kasagsagan ng about sa confidential fund. No? So, ang ginawa nga dyan, siguro mga nasa 5 ata, basta may mga tinanggalan din, pero ibinalik naman kalaunan. So, para hindi nga naman magmukhang binabanatan nila si Vice President Sara Duterte, ganun yung strategy na ginawa nila. So, sa madaling salita, talagang etong si Saldico at Romualdez ang nasusunod mapatungkol sa mga budget dito sa Pilipinas. So, tuloy pa natin. Ng kanilang confidential funds. So, nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Yan ang masaklap dyan. No? Ito yung pinakamasaklap dyan na talagang ikaw, alam mo naman ng ugali ang kalakaran ng makakaliwa ng mga NPA, pero bakit mo kailangan suportahan? So, oo, sinuportahan din ni dating Pangulong Duterte ang NPA, pero kaagad niyang tinanggal kasi ultimo siya kinakagat. Dito, magtataka tayo kung bakit sila Franz Castro, Raul Manuel Brosas, Paduano,
ng mga sinasabi nilang mga NPA, ng mga membro ng mga makakaliwa, nagtataka tayo bakit nandyan pa rin sila kahit si Franz Castro ay isang convicted. Yan po pala ay sa pamamagitan ni Martin Romualdez. Dahil nga naman gustong gamitin at gustong suportahan ni Martin Romualdez ang mga NPA para hindi din siya mabanatan, ang ginagawa ngayon ay tinotolerate niya yung mga NPA sa gobyerno at parang gusto pa nga nilang palawakin yan dyan. So sa pamamagitan yan ni Martin Romualdez, ayon dito sa video ni Vice President Sara Duterte. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. Susunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Sunod-sunod. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang konfirmasyon namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan. So yun naman pala, hindi na ginagamit ng Office of the Vice President yung confidential fund. Bakit yun pa rin yung ginagamit na pangtira kay Vice President Sara Duterte? Wala naman na pala, hindi na patagal na nilang hindi na ginamit yun. 'Di ba? So dapat hindi na yun Gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong about confidential fund. Iyon. Oo nga, no? Ang galing, palakpakan talaga ni Vice President Sara Duterte. Ang pinakamali lang dito nila Martin Romualdez tsaka Zaldico, hindi nila kinaya yung utak ni Vice President Sara Duterte. Yun yung mali nila dito. Hindi nila talaga yung mga buwelta sa kanila. Ang gagawin kasi dapat nila is atakihin nila si Vice President Sara Duterte pailalim na hindi napapansin ng taong bayan. Kaso napansin. Lumabas lahat. Tapos nakita pa ni Vice President Sara Duterte. Dapat hindi yun ang yun ang plano nilang dalawa na wag makita ni Vice President Sara Duterte or wag mapansin na aatakihin na nila ito. Pero wala, mas matalino, ika nga nila, mas matalino pa rin ng pagong sa matching. Diba? Tama ba yung sinabi ko? So yun nga, no, talagang yun dapat ang plano nila. Kaso hindi nila kinaya ang utak ng mga Duterte. Ang mga Duterte kasi sobrang lalim mag-isip at talagang mapapahanga ka na lang. Kaya hindi kinaya nung dalawang kumag. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. O yan naman pala, ang liwanag dito, wala ng confidential fund. Pero bakit yun pa rin yung paulit-ulit
na ginagamit ng mga makakaliwa, lalo na dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So doon pa lang 2024, 2025 wala na pala. 'Di ba? So 2023 meron pa at nakita naman kung saan pinaggamitan noon, na-explain naman ng maayos. So nung 2024 wala na 'yon dahil inaatake na nga sila. 2025 wala na rin. So bakit ginagamit pa rin mapahanggang ngayon? Diyan tayo nagtataka. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Yun, yun pa yung isang nila. Na akala nila walang alam si Vice President dyan. Hindi nila alam na ang mga Duterte tahimik lang sa umpisa. Nagulat sila na ba't nalaman ni Vice President Sara Duterte na silang dalawa lang ang nagdidesisyon sa budget ng Pilipinas. Ang sakit nun, no? Tana congressman, nasarap maging congressman. Tana dami. Siguro yung kwarto ni Romualdez punong-puno ng pera. Sarap ng ganung buhay, no? Pero puta na, galit naman sa'yo lahat ng tao, wag na lang. Mas masarap pa rin maging kahit magdildil ka ng asin, basta yung turing sa'yo ng tao, mahalaga ka, no? Mas masarap pa rin yun. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung maikukomento nyo dito sa video ni Vice President Sara Duterte mapatungkol kay Martin Romualdez at Zaldico. Alam nyo kaya ko ito ipinapanood sa inyo dahil nga sa usapang impeachment ngayon na yan talaga yung napapanood natin sa ibang mga social media platform at sa mga ibang mga mainstream media. Kaya ako yung pinapanood sa inyo para maunawaan nyo ng gusto na bakit ginagamit pa rin yung confidential fund na yan na issue kay Vice President Sara Duterte na matagal nang wala yan. Yun. So yan po yung purpose ng pagpapanood ko sa inyo. So ano po ba ang maikukomento nyo dyan? I-comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.